Maglaban lang, umagat ka niya. Naglaba ka na tapos dado na ganun siya. Ay, pag nagala na ka ng bata, magsigal ka, ba't niya pa yung bata mo pamatay? Hindi ka pa kumaalit na rin pag-umiyak. Mahirap yung baby siya. Paiwan yung bata. Ronnie, samahan mo sila. 1, 2, 3. Sakay ito si Ate. Yung mga sakay kay Ate Joy, may video ka. Dali niyo pa yung... Alam ko lang yung gawin natin yun, no? Hallelujah. Tama ka. Good morning po sa bawat isa sa atin. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nasa Diyos ang papuri. Ngayon po umagang ito, ihanda po natin ang ating puso't isipan na magpuri sa ating Panginoon dahil ito po yung talagang
pagsisimba natin, pagbibigay natin ng ating buhay. Kaya po, Yung bag mo na lang yun. Ang galing mo ah. Parang ang bigas na na. Mga ano nga tayo, sir. Tayo po, ito ngayon. Tayo po. Purihin ka, O Diyos, salamat po sa magandang umaga. Na dinako po kami dito. Salamat sa pag-iingat. Sa panibang buhay at kalakasan na patuloy niyo binibigay sa amin. Dahil po, Lord, na patawarin niyo kami. Isin niyo ang puso at isipan. Kung maging karapat dapat kami sa aming paglapit sa iyo, O Diyos. Magawa po namin yung kalooban, Panginoon. Dalayan ko, O Lord, na wala pa na sama po namin, O Diyos, gabayin niyo po sila at ingatan pagdako dito sa simbahan. Dalayan ko, O Diyos, na maging prepare po kami, handa kami, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, itataas namin yung pangalan. Purihin ka namin, naawitan, pasasalamatan, O Diyos. Dalayan mo, O Lord, na salita mo na aming marinig sa oras na ito, nawa, may timo sa aming puso at isipan. May pray po namin sa aming pamumuhay bilang mga anak mo. At ganoon din yung magdadala ng mensahe, O Diyos. Panganahin niyo po siya. Bigyan po siya ng knowledge and wisdom ng Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At salamat po sa oras na ito, magagawa po namin yung pinakadalas namin pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po, ito po kami. Salamat po na langit. Pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. hallelujah. Mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating
manatili sa presensya niya. Amen. Pagdan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas sa tulang kapantay. Sa aming buhay, ngunit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, mga pagkailanman, luwalhatiin ka. Kapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
Ang Diyos ng Diyos, hari ng mga hari ng ating buhay. So, umaga nito, Panginoon, tinataas na po namin ang pinapapulitan namin ang iyong dakilang pangailangan, Panginoon, ng ating mga buhay, Panginoon, sa umaga nito, ay maging banal na iyong paanan. Lord, inayayaan ko po namin lang, Panginoon, sa mo, ay isang mga na, Panginoon. Pag-ipatuloy mo ibabago, pag ikaw ay may taas, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw lagi ang makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nung Panginoon, na sa umaga nito, Panginoon, ikaw ay malayang ikilos sa aming kalagayan. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang nakapagtulong namin. Ang siya, Panginoon, na nagpapaunawa ng iyong salita, Panginoon, sa aming lugar. Kaya ito, Panginoon, itago mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong mula sa lugar. Pagilan mo, Panginoon, ang aming mga labi ng banal na lang, Panginoon. Upang salita mo lang, Panginoon, ang mapahiyaw, Panginoon, sa aming kalagayan. Lord, tinatanggap po namin, pinapatuloyan, dinadakilaw, God, in Jesus' name we pray. Amen. Ganyan po tayo umupo. Hello. Hello. Good morning po sa ating lahat. Ayan, ang mga children po natin, pwede na po kayo pumunta sa children's room. Kasama ng inyong sister. Yan, pwede na po kayo pumunta sa children's room, mga children po natin. Yung mga youth natin, manatili po kayo dyan sa inyong upuan. Praise God. Batiin mo nga yung katabi mo. Good morning, brother. Good morning, sister. Amen. Praise God. Tayo lahat ngayon ay tagumpay dahil nandito po tayo sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Di po ba? Marami po tayong struggle bago po tayo nakarating dito. Pero salamat sa Panginoon, tagumpay pa rin po tayo. Sino na po dito sa inyo ang nag-reproduce ng soul winner? Meron po ba tayong bago? Ayan, na-apply po ba natin yung following up with love po natin nung nakaraan? At nung Sunday, reproducing soul winner naman po tayo. So, yun naman po, ang pag-aaralan po natin, ang salita ng ating Panginoon sa umaga nito. Yan, tingnan po natin. Tingnan po natin yung pamagat po natin. Meron po kasing picture dyan na kailangan po natin makita. Mamaya po. Mamaya po, meron po tayong pinagpala po tayo kasi nag-grant na naman po yung request po natin sa Garpinia. So may tinapay po tayo mamaya. At sa mga bata po namin, salamat po sa grupo ni Sister Cha. Kasi may mga may mga nagbigay po ng mga school supply. At yun, sa grupo din po ni Sister Ashley, imagine mo, bata pa lang, nandoon na hinihingi po na ng ating Panginoon. Ang kanyang mga kaibigan din po, yung mga ibang mga dala nila kanina, mga biskuit, mga iba pa, yun, grupo din po niya yung nagbigay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ay, dati po ba? Ay, hindi po ang Panginoon upang magbigay ng pagpapala sa bawat isa po sa atin. Kaya nga mamaya, yung mga bata po natin, may mga dala po sila doon. Tayo din po, mga nandito. Huwag po kayo mag-alala, may tinapay din po tayong bibigay para pag-uwi po natin.
Kung sino pa po yung mga tinigil po ng Panginoon, open po ang church natin para sa Saan to? Saan yan? Inuwa mo? Saan yun? Pinamo. Medyo na yun sa iyo. Kung saan yung kasama mo yung trabaho sa Sino pong gustong mag-testimony? Kasi i-delete ko po sana yung portion na yun eh. Pero ngayon, i-open ko po ang testimony time. Sino po yung pinagpala ng ating Panginoon? Meron po ba? Wala. Walang pinagpala ang Panginoon? Wala pong mag-testimony? Dorante! Sino? Huwag kang mag-iya, brother. Pahayag mo yung kabutihan ng Lord sa iyong buhay. Kasi habang pinapahayag po natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, mas lalo po niya tayong pinagpapala. Di po ba? Kaya pag hinihipo kayo ng banal na spirito, mag-testimony, tumayo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri nagpapasalamat sa Panginoon. Yung nga po, yung pinagpipray ko po yung mga anak ko sa Alimbicol. Dahil po yung anak ko sa dalawa, kinuha po ng miss ko na nag-aaral po dito. Sana itong year na to, yung isa po, grade 6, isa grade 2. Ayun po natin din. Yung pong mismo biyanan ko, nag-solid po sa akin, dito sa amin sa Pampanga. Sabi sa akin ng biyanan ko, ano ba yung ginawa ng asawa mo? Ayun, nakasupo po yung biyanan ko, sa Pampanga, Tubigol, pumunta po ako. Layo. Wow. Sabi ko po, kung nga pong prepare ng Panginoon na sana yung Luis po, papasok ako kay Brother Brando. Pero pala yung Panginoon gumungway para pumunta po ako ng Bicol. Kaya, Brother Brando, pasensya na po. Hindi po ako nakapasok. Pala, yung way po ngayon, sa Pampanga to Bicol. Yung tinawagan po ako ng biyanang ko. Sabi po sa biyanang ko, way po. Nagkausap po ng biyanang ko, to Bicol sa Pampanga. Sige, pinuntahan ko po yung biyanang ko. Marap po ako na kaya kung wala kang kasalanan, naharap ka sa kanila. Opo, talaga, wala na po ang kasalanan. Pero, bago umalis po ng Pampanga, to Bicol, nag-pray po ako sa Panginoon. Lord, babayin po ako. Sana po, Lord, pagpunta ko ng Bicol, babayin niyo po ako, makaabot po ng Bicol. Yan po, salamat po sa Panginoon. Nung sabi lang, biyanan ko po sa akin, sabi niya sa akin, may tiwala ako sa iyo. Pero sa anak ko, wala na akong tiwala. Sabi ko, sabi anak ko po, ayun yun na po, ma. Kung anong gusto niyang niya sa buhay na nagmasesa, pinagpalit po sa akin. Ayan niyo na, ma. Huwag niyo na po siyang anuin. Baka ikaw nakakal ka sa akin, sabi sa akin. Hindi po, ma. Hindi ang tatanim sa mga loob. Sa Diyos na po lang, sabat po, sa Lord po namin nakakatiwala lahat. Pagsubok lang po lang, ma. Ayan po, sabi ko sa biyanan ko po, ma. Ako rin, humingi ng tawag sa inyo. Pasensya na po. Kaya po, sa Diyos po lang ng paburi at pasalamat po sa Panginoon po. Thank you po. Amen. May na rin po sa akin ni brother yung sasang dati. Pero sabi ko nga po sa kanya, magtiwala lang siya sa plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Ayun, dahil sa panalangin niya, sabi nga po niya, tinugon ng Panginoon. Kasi ano man yung dinidesire ng puso po natin, lalo na't kalooban po ng ating Panginoon, ipagkakaloob niya po yun. Okay na po yung PowerPoint po natin? Okay? Naka-slide show. Yan. Naka-slide show. Pinindot naman agad. Okay. Ano po yung nakikita po natin dyan sana sa picture? Yan. Bahay na hindi pa tapos. Itong church po natin, nakikita po ba natin, tapos na po ba ito? Hindi pa. So, sa pamagat na po natin, Pastor?
Yan, hindi pa tapos, di po ba? Pero parang ano na, maganda na siya. Next slide. Yes. Lovely? Patis mo natin. Lovely na lang patis. Okay, yan nakikita po natin yung bahay na hindi pa tapos. Alam nyo, ganyan po yung buhay po natin ngayon. Hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Alam nyo, may gagawin ng Panginoon sa atin sa umaga nito. Naniniwala po ba kayo? Amen. Yan. God said, umpisahan ko, tatapusin. Inumpisahan ng Lord ang buhay natin. Sino yung magtatapos? Tayo. Ang Diyos din, hindi tayo. So next. Yon, He will finish what He started. Dito po nakita po natin, ang sabi po ng ating Panginoon, umpisahan ko, tatapusin ko. Yun po yung gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sino po yung nakatayo po doon? Ang Diyos, tinitingnan niya yung kanyang masterpiece sa buhay natin. Alam niyo, binabantayan ng Panginoon ang buhay po natin. Tinitingnan niya yung sinimulan niya sa ating mga buhay. Dahil, ang sabi niya, siya rin ang magtatapos po nito. At tingnan po natin sa ating verse po dito sa Philippians chapter 1, verse 6. Yan, sa Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Sabi niya, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. So, ang ano po natin, ang title po natin, siya yung nag-umpisa sa ating buhay at siya rin ang magtatapos nito. Tayo po ba'y naniniwala doon? Amen. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak pong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng Kanyang pagbabalik. Ang sulat po ni Apostol Pablo, ni Apostol Paul, dito, sa Church of Philippi, isinulat niya po ito nung siya po ay nasa kulungan. Katulad po nung ano po natin, pinag-aralan po natin sa 2 Timothy chapter 1 and 2, nasa kulungan din po siya. Pero dito, nakulong din po si Apostol Pablo. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, puno ang kanyang mensahe ng kagalakan, pasasalamat at kumpiyansa sa Diyos. Nasa kabila ng kanyang kalagayan, nasabi nga nasa madilim at malamig siyang kulungan, pero nananatili na siya'y sumusulat sa mga churches para sila ay mapalakas. Sila ay ma-encourage. Na yung kanyang sulat, ano napapalog doon? Punong-puno, sabi po ng kagalakan. Punong-puno ng pasasalamat at tiwala sa ating Panginoon na kung ano yung pinasimulan ng Panginoon sa kanyang buhay, ang Panginoon din ang magtatapos po nito. Ang Philippian Church ay isa sa pinaka-supportive na church kay Apostol Pablo. Nakita niya ang transformation, ang pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa pagiging ordinaryong tao hanggang maging committed follower of Christ. Kaya naman, kahit na siya ay nakulong dahil sa paghahayag ng salita ng Lord, grabe yung kanyang kagalakan. Nandoon lagi yung pasasalamat niya sa Church of Philippi dahil patuloy yung suporta nila emotionally. At hindi lang emotionally, kundi financially sinusuporta kanila si Apostol Pablo. Dito sa verse 6 po, ipinahayag ni Pablo ng isang matibay na paniniwala. Ang sabi niya dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang tatapusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagsamula ng mabuting gawa at siya rin ang magtatapos nito. Hindi ito
depende sa lakas ng tao, kundi ito ay depende sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya sino nagsimula sa buhay natin? Ang Diyos. At ang Diyos din ang magtatapos nito. May mga pagkakataon po ba sa buhay natin na pakiramdam natin hindi pa tayo tapos? Yes, di po ba? Hindi pa tayo kumpleto. Katulad po ng bahay na illustration po kanina. Di po ba? Hindi pa ito tapos. May mga bahagi ng buhay natin na paulit-ulit tayong nag-i-struggle. Paulit-ulit yung problema na ating nararanasan. Di po ba? Ibig sabihin nun, hindi pa tayo natututo. Pag paulit-ulit, bakit paulit-ulit na nangyayari ito? Kasi may tinuturo ang ating Panginoon. Hindi ka agad magle-level up ang buhay mo kung hindi mo pa natutunan ang step 1. Gusto mo na agad mag-accelerate? Diba? Grade 1 ka pa lang, gusto mo na pupunta agad ng grade 6? Paano yung 2, 3, and 4, and 5 mo? Kailangan matutunan po natin step by step ang buhay po natin. Kaya, kung paulit-ulit na nararanasan po natin ang struggle, ang problema, the same thing. Ganito na naman nung nakaraan. Ganito na naman ngayon. Bakit hindi ako nakakalagpas nito? Kasi may tinuturo ko ang ating Panginoon. Hanggat hindi natin natututunan, hindi tayo titigilan ng ating Panginoon. Kaya pag paulit-ulit nating nararanasan, Lord, ituro mo na sa akin kung paano ko ito matututunan, kung paano ko ito mapagtatagumpayan para mag-level up na ako. Di po ba? Yun. May mga pangarap na parang minsan naiisip po natin, Lord, may nangyayari ba talaga sa akin? Minsan, di ba, may mga gusto tayong mangyari. Tapos tinatanong natin ang ating Panginoon, Lord, may nangyayari ba talaga sa akin? Lord, bakit parang hindi ako nag-i-improve? May mga ganong katulungan po ba tayo sa buhay natin? Bakit hindi ako nagbabago? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yun din po yung sabi ni Apostol Pablo, even sa kanyang sarili. Dahil sabi niya, nandito sa akin ang kasalanan. At biyaya lamang ng ating Panginoon, kaya tayo bumabait. Kaya kung minsan kahit anong gawin po natin, kung hindi natin hihingin ang biyaya ng ating Panginoon, hindi po tayo nagbabago. Paulit-ulit na ganun yung pag-uugali po natin. Pero kailangan i-desire po natin. Kailangan intentional ang gawin po natin sa ating mga sarili. Tapos sabi po natin, Lord, matatapos pa ba ito? May mga situation po tayo minsan, nahirap na po tayo. Natanong natin ang Panginoon, Lord, matatapos pa kaya ito? Pero ang paalala ng salita ng Diyos, hindi ka patapos dahil nasa proseso ka. Alam mo kapatid, pag nararanasan mo yung mga bagay na yon, hindi ka nag-iisa. Lahat po tayo nakakaranas ng mga pangyayari po na yon. Kung sinimulan ka niya, tatapusin niya ang gawa niya sa buhay mo. So, paano tayo ngayon magsisimula? Paano tayo mamumuhay ng may kumpiyansa sa ginagawa sa atin ng ating Panginoon? Sipin po natin, ang sabi niya, ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin ay tapat na tatapusin ito sa ating buhay. Ang Diyos ang nagsimula sa ating buhay at siya rin ang magtatapos po nito. So, paano tayo magtitiwala at makikipagtulungan sa patuloy na gawa ng Diyos sa ating buhay? So, papasok na po tayo ngayon sa point number 1. Sabi po niya, paano tayo magtitiwala at makikipagtulungan sa patuloy na gawa ng Diyos sa ating buhay? Remember, God started the work. He who began a good work in you, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng ating Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo. Di po ba? Si Apostol Pablo, ang Diyos ang unang kumilos sa kanyang buhay. Tayo din. Ang Diyos po ang unang kumilos po sa ating mga buhay. Bago ka pa man lumapit sa Kanya, siya na ang naghanap sa inyo. Sabi po niya sa John 15:16, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa bawat isa sa inyo. What a wonderful word, di po ba? Napakagandang salita na hindi tayo ang naghanap sa ating Panginoon, kundi hinanap
ang bawat isa sa atin. Kaya naman, siya yung nagpasimula sa ating buhay at siya rin ang magtatapos nito. Ibig sabihin, ang journey mo na nagsimula sa Kanya dahil sa Kanyang pagmamahal. Mahal po tayo ng ating Panginoon, kaya nga inaanap niya po tayo eh. At salamat sa Lord, natagpuan niya po tayo. Katulad po ng buhay po ni Apostol Pablo. Next slide po, sir. Yun. Remember, God started the work. Recognize His initiative. Balikan mo ang unang ginawa sa'yo ng ating Panginoon. Paano ka nahanap ng ating Panginoon? Paano kanya natagpuan? Alam niyo po ang buhay po ni Apostol Pablo, kung paano po siya na natagpuan ng ating Panginoon doon po sa road of Damascus. Alam niyo po, yung purpose po ni Apostol Pablo nung time po na yon, siya po ay taga-usig. Notorious, persecutor siya. Na lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Kristiyano, binigyan siya ng kapangyarihan, yung singsil na seal. Na lahat ng mga Kristiyano ng mga panahon po na yon, pwede niyang ipakulong. Pero alam niyo po ba, nagkaroon ng twist ang kanyang buhay. Next po. Recall your salvation. Ito po yung isa na binalikan ni Apostol Pablo kung paano siya tinawag ng ating Panginoon. Tayo po, paano tayo tinawag ng ating Panginoon? Paano nagkaroon ng initiative ang Panginoon sa ating buhay? Nung una po natin nakilala ang ating Panginoon, balikan po natin yung sin sa ating mga isipan. At pagka dumadating po yung time na tayo po'y nanghihina, nawawala ng pag-asa, sabi dito, recall your salvation. Muli po nating balikan kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kung paano Kanya binago, hinugot sa kasalanan. From darkness into marvelous light. Sa Kanyang, mula sa kadiliman, patungo sa Kanyang kagilagilanas na kaliwanagan. Kapag naaalala po natin yung bagay na to, katulad po ni Apostol Pablo, mas lalo po siyang nai-inspire. Mas lalo pong lumalakas ang kanyang kalooban. Kaya nga, kahit nasa kulungan po siya, yung sulat po niya, punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng kagalakan at sabi po dito, punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi, bakit? Napakapalad po niya, hindi po niya hinanap ang ating Panginoon. Ang Panginoon ang lumapit po sa Kanya at nagpakilala sa Kanya sa road of Damascus. Kaya nga po yung mission niya na ipakulong ang lahat ng mga Kristiyano, nagkaroon po yun ng twist. Ngayon, si Apostol Pablo na isang notorious na persecutor, siya na ngayon ay committed follower of Jesus Christ. Ganon din po ang buhay po natin. Sino po ba tayo dati? Nung hindi pa po natin kilala ang ating Panginoon. Anong buhay po ang meron ang bawat isa po sa atin? Nasa kadiliman po tayo and we are doomed to hell. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, siya yung lumapit sa atin. Siya yung nag-umpisa sa bawat isa sa atin. Kaya pag dumadating po yung time na parang tayo nawawala ng pag-asa, nanghihina po ang ating pananampalataya, balikan po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Recall your salvation. And next, rest in His grace. Tayo po ay hindi ka nag-grow dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Trust the process of God in your life. Magtiwala po tayo sa proseso ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po si Apostol Pablo, naniniwala siya na ang Diyos ang nagsimula sa kanyang buhay, siya rin ang magtatapat nito. Kaya nga po sa kanyang sulat, ang sabi niya, to live in Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kapakinabangan at ang kamatayan, sabi po niya, ay para kay Kristo Jesus lang. Sa buhay po natin, balikan po natin kung paano po unang nagpakilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano niya po tayo niligtas at kung paano po yung biyaya na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Kung sinimulan ka ng ating Panginoon
May plano siya sa buhay mo. Hindi lang simpleng plano na nandito ka lang, nakaupo ka lang dyan, kundi may dakilang plano ang gagawin sa iyo ang ating Panginoon. Tanungin mo sa Kanya, Lord, anong plano mo sa buhay? Dito ako, Panginoon, handa akong sumunod sa iyo. Matutuwa po ang Lord na gusto mo ng progreso, na tayo ay nagpapatuloy sa proseso ng Panginoon sa ating mga buhay. Na kung hindi, yung mahirap na sitwasyon na, huwag po tayong ibuhin. Dahil sabi po niya, kung sinimulan ka ng Diyos, may plano siya sa buhay mo. Ano yung kailangan po natin gawin sa ating buhay? Magpasalamat sa Diyos sa simula ng iyong spiritual journey. At huwag po tayong magmalaki sa ating sarili. Dahil sabi niya, kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay, wala po tayong magagawa. Kung sino po tayo ngayon, dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kung ano yung mga pagpapala na natatanggap po natin, biyaya po yan ng ating Panginoon. Sabi po niya sa pangatlo, sa letter C, rest in His grace. Tayo po'y magtiwala sa Kanyang mabiyayang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Second point po natin, rely on God's continuing work. Has begun a good work in you, pinasimulan sa inyo ng Diyos. Yung mga buhay po natin ngayon, nasa proseso po ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi lang nagsimula, patuloy siyang kumikilos ngayon sa iyong buhay. Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa siya sa buhay mo. Sa araw-araw ng buhay po natin, kung i-evaluate po natin yung buhay po natin, may progreso na nangyayari, di po ba? Hindi tayo nananatiling nasa step 1. Sa mga susunod na mga araw, nag-level up po tayo. Kung matututunan po natin yung gustong proseso ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi lang nagsimula sa iyo, patuloy siyang kumikilos ngayon sa iyong buhay. Kaya, magtiwala lang po tayo na may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa siya. Amen po ba? Nararamdaman po ba natin yon? Na may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit mabagal sa paningin mo, may progreso. Amen. Letter A. At ang isang halimbawa po natin dito ay si Peter. Renewing power. Kilala po natin si Peter, di po ba? Si Peter na padalos-dalos. Si Peter na nag-deny sa ating Panginoon. Na kahit na ganun ang ginawa ni Peter, nandoon pa rin yung renewing power ng Panginoon sa kanyang buhay. Patuloy tayong binabago ng Diyos mula loob at labas. Hindi lang po panlabas ang pagbabago na ginagawa ng ating Panginoon sa buhay po natin, kundi mas concern ang ating Panginoon sa inner change ng ating mga buhay. Pwede kang magpabelo, diba? Magiging maganda ka outside. Pero hindi yan ang concern ng Panginoon sa iyo, kundi ang concern ng ating Panginoon yung kaibuturan ng ating mga buhay, ng ating mga puso. Hindi naman po masama na magpaganda tayo kasi ang anak ng Diyos, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo, at payaman ng payaman. Amen po ba? Amen. Lalo na po sa amin na may mga asawa na. Kailangan namin magpa-beauty. Kaya, mga father, instead na regaluhan nyo yung mga sarili nyo sa Father's Day, regaluhan nyo ng mga pampaganda yung mga misis ninyo. Iniisip ko, bakit itong asawa ko? Parang lusyang na. Aba, nire-regaluhan mo ba yan? Ng pampaganda. Diba? Kailangan po natin ng pagka sa sa rejuvenation. Yan. Kailangan po natin sa relying on God's continuing work, kailangan natin ng renewing power. Aminin po natin, minsan nalolobat po tayo. Diba ba? Nadidrain po tayo. Dumadating po yung buhay po natin na merong down moment ang ating mga buhay. Pag po tayong manatili doon. Kasi isipin po natin, rely on God's continuing work. Na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos
at patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Katulad po ng cellphone. Pag nalulubat yan, ano yung gagawin po natin? Kailangan nating i-recharge. Ganun din po ang buhay, pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Kaya nga po dito po sa buhay ni Peter, from denial to bold preachers. Nung nagkamali po si Peter, hindi po siya nanatili sa kanyang pagkakamali. Kundi ano po yung ginawa niya? Nagkaroon siya ng renewing power sa ating Panginoon. Kaya nga po, from denial to being a bold preacher. Naging ano po siya? Naging masigasig po siya sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Despite ng ginawa po ni Peter, hindi siya inabandon ng ating Panginoon. Bakit? Kasi lumapit po siyang muli sa ating Panginoon. Si Judas, di po ba? Si Judas na nanghudas sa ating Panginoon. Hindi niya alam kung paano mag-repent. Hindi niya pa alam kung paano mag-renew ng power sa ating Panginoon. Kaya anong ginawa niya? Nagpakamatay na lang. Pero si Peter, 3 times na dininay niya ang ating Panginoon. Alam niya na ang ating Panginoon is forgiving God. Alam niya, pag nag-repent siya sa ating Panginoon, meron siyang renewing power na ibibigay sa atin, sa Kanya ng ating Panginoon. Kaya yun po yung ginawa po niya at tinuturo po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na pag tayo'y nalulubat, mag-recharge tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Second, letter B, refining process. Ang trial ay hindi punishment. Ang problema, hindi ito parusa sa iyo ng ating Panginoon. Kung anak ka niya, ang ibig sabihin po niyan, dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Ay, pinaparusahan ako ng Lord. Hindi po parusa ang tawag po doon, disiplina. Kasi mga anak na po tayo ng ating Panginoon, di po ba? Yung mga anak po natin, pag nagkamali po sila, ano yung ginagawa natin bilang mga magulang? Dinidisiplina natin sila. Merong time na kailangan natin silang paluin. Merong time na kailangan nating i-one-on-one na kausapin. At may time naman na kailangan nating sigawan. Kasi bakit? Wala na silang pakialam. Nakafocus na sila sa kanilang mga cellphone. Na kung kakausapin mo, ang gagawin mo para makuha mo yung attention po nila, i-chat mo na lang din. Para magkaunawaan kayo. Kasi kung kakausapin mo, wala. Hindi ka pinapansin. Di po ba? Ngayon. Sabi po dito, ang hirap na pinagdadaanan mo ay bahagi ng transformation sa'yo ng ating Panginoon. Sa pagiging Kristiyano, hindi po laging bed of roses po yan. Hindi po pinangako ng ating Panginoon, Kristiyano ka na, nakipagrelasyon ka na sa akin, wala ka ng problema. Hindi po ganun. Ang sabi po ng ating Panginoon sa mundong ito, maraming pagsubok. But take heart, sabi ng ating Panginoon, I have overcome the world. Kasi nung nandito po ang ating Panginoon sa lupa, He is 100% man. But He is also 100% God. Pag po natin kalilimutan po yun. Na kung ano yung nararanasan mong sakit, naranasan din po yan ng ating Panginoon. Kung ano yung nararanasan mong hirap, mas matindi ang hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi niya, take heart, I have overcome the world. Na wala pa po sa kalingkingan ng pinagdaanan ng ating Panginoon, ang pinagdadaanan po natin ngayon. Kung may mga struggle man po tayo, may mga problema man po tayo na nararanasan, 0 level pa lang yan sa naranasan ng ating Panginoon. And letter C, restoring work. Dito po, ni-restore po ng ating Panginoon ang buhay po ni Peter. Kasi naalala niyo po, dun sa Bible, siya lang po yung nakalakad sa ibabaw ng tubig. Usually, di po ba, lumalangoy pagkadating sa tubig ang usapan. Pero si Peter, lumakad po siya sa ibabaw ng tubig. Nung nakafocus siya sa ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, magagawa din po natin yan. Kung tayo po ay nakafocus lamang sa ating Panginoon. Sabi po niya, fix your eyes unto Jesus. Kung sa Kanya po nakatuon yung ating paningin, wala pong imposible na hindi po natin magagawa. Pero anong nangyari kay Peter nung nakapokus na siya sa alon?
nakafocus na siya sa malakas na hangin, lumubog na po siya. Ganun po yung magiging buhay po natin pag tayo po ay nakafocus sa mundo. Pero pag tayo po ay nakafocus sa ating Panginoon, meron tayong renewing power, meron tayong refining process at may restoring work ang Panginoon sa ating mga buhay, magagawa po natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin dahil kasama natin ang ating Panginoon na siya yung gumagawa para po sa atin. God is always at work, even when unseen. Kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay kahit hindi po natin ito nakikita. May ginagawa ang Diyos kahit hindi po natin nararamdaman. Ano po yung kailangan po natin gawin? Magtiwala sa proseso kahit mabagal. Huwag sumuko sa gitna ng pagbabago. Amen. Nakakita na po kayo ng yung nagpo-form into caterpillar? Yung nakikita po natin agad, yung paru-paro, maganda po siya, di po ba? Pero alam nyo, galing po siya sa kukon. Nag-transform, unti-unti, hanggang na-reach niya yung kanyang pagiging magandang butterfly. Ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. May proseso po tayong pinagdadaanan. At sa oras po ng proseso ng ating Panginoon, huwag po tayong magsawa. Huwag po tayong mainip kung minsan mabagal. Kasi siguro minsan mahirap mo pang matututunan. Kasi sabi ko nga, hindi ka kagad i-promote ng Lord kung hindi mo pa nare-reach talaga yung level na dapat mo matutunan. Sabi dito, huwag sumuko sa gitna ng pagbabago. At dito po, papasok na po tayo sa point number 3. Yun, may mga example po tayo. Si Apostol Pablo, si Peter. At dito naman po, sa point number 3 po natin, remain faithful in the process. Sabi po niya sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we don't give up. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aaning kung hindi tayo magsasawa. Alam niyo po ang isang farmer, hindi po ba? Isang example po yan sa Bible. Alam niyo ang tiyaga po nila. Mula sa plain land, ano pong ginagawa po nila doon? Binubungkal nila, tinatamnan nila. At alam niyo po, ang mga farmers, 3 months na nag-aantay po yan bago mag-ano. Ganun po, na kailangan nandoon yung katapatan mo sa pag-aantay ng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Sabi nga po niya, kung hindi ka magsasawa, ikaw ay mag-aantay. Meron pong sa Bible na sabi nga, may nauuna na nakukulit at may nakukulit na nauuna. Anong ibig sabihin po nun? Minsan, una tayong tinawag ng ating Panginoon. Pero, una naman tayong nawala. Minsan, nasa kalagitnaan tayo tinawag ng ating Panginoon, pero tayo ay nauna pa kaysa sa mga nauna. Kaya maging faithful po tayo, remain faithful in the process ng ating Panginoon, na hindi yung nahirapan na. Yan, makikita po natin mamaya sa letter C point po natin. Sa letter A, ang example po natin dito ay ang buhay po ni Joseph. Sino si Joseph? From jail to palace. Kita niyo po yung buhay po ni Joseph. Dito po, sabi niya po dito, response in obedience. Habang kumikilos ang Diyos, may rolyo ka rin. Tinawag kang manatiling faithful, hindi perfect, pero consistent. Response in obedience. Sumunod sa maliit man o malaking bagay. Yan po ang isang example po natin ay ang buhay po ni Joseph. Alam po natin, bata pa lang siya. Grabe na yung rejection ng kanyang mga kapatid. Binenta siya, di ba? Pinagbintangan siya. Pero alam nyo, nanatiling tapat si Joseph sa ating Panginoon. Kaya nga, ang buhay po niya, nung nasa kulungan siya, ano yung naging promotion niya? Pumunta siya sa palasyo. At naging second po siya sa pinakamataas sa Egypt. Yun.
kung paano ang buhay po ni Joseph, naging tapat siya sa ating Panginoon, yun din po yung nais ng Panginoon na maging buhay po natin. Sumunod sa maliit o malaking bagay sa ating Panginoon. Yan, liit lang naman yung pinapagawa sa akin ng Lord. Labang mas malaki, Lord. Yung maliit nga, hindi mo pa kayang gawin eh. Naghahangad ka pa ng mas malaki. Agad-agad, gusto mo promotion, wala ka pang napapatunayan sa iyong sarili. Diba? Yung maliit na step po natin ay nagmamatter sa ating Panginoon. Sabi po niya dito, obedience ang growth ng pagbabago sa ating buhay. Every small step matters. Sa maliit na paghakbang po natin, kailangan natin ng first move lagi sa ating Panginoon. Kasi sabi nga, siya yung nag-umpisa sa buhay mo at siya rin yung tatapos nito. Pero meron tayong rolyo. Meron tayong gampanin na kailangan gawin para sa pagbabago ng ating buhay. Remain faithful in the process. Kaya nga po, salamat sa buhay ni Sister Cha. Kasi ngayon, mabibless po yung mga kabataan po natin. Yun po yung pag-response po nila, obedience nila sa conviction ng ating Panginoon. Asan yung grupo mo, Sister Cha? Papunta ba? Okay. Imagine mo, hindi naman sila dito, resident na kasama po natin. Pero meron silang conviction sa kanilang puso. At sumunod po sila sa conviction ng ating Panginoon. Nag-response sila in obedience sa panawagan ng ating Panginoon. Letter B po, remain consistent. Hindi lang one time ang faith. Daily commitment ito, consistency produces maturity. Ang pagiging tapat sa ginagawa po natin sa ating Panginoon ay hindi lang isang beses, kundi ito po ay daily commitment po natin. Sa araw-araw na buhay po natin, kailangan po natin maging consistent. Paulit-ulit natin itong gagawin hanggang ito ay ating ma-perfect. Hanggang sa ito ay maging na po natin, habit na po natin. Kasi kung habit mo na, kahit wala na sa isip mo, ginagawa mo na ito. Amen po ba? Letter C, ito po yung sinasabi ko kanina, resist discouragement. Bakit may mga bakanting upuan po tayo? Kasi hindi nila kayang niresist ang discouragement sa kanilang buhay. May konting pagsubok, nawala na sila. May konting discouragement, nawala na sila. Ang sabi po dito, sa po natin, remain faithful in the process kasi nasa proseso pa po ang bawat isa sa atin. May mga discouragement po tayong na-encounter. Hindi po laging perfect ang situation po natin. Hindi po laging maganda ang nangyayari po sa bawat isa po sa atin. Hindi po maganda lahat ng nakikita po natin, ng mga naririnig po natin. May mga nega po yan. May mga negative po tayo na-encounter. Pero ang sabi po niya dito, sa remain faithful in the process, resist discouragement. Huwag nating hayaan na ang discouragement ay manatili sa ating mga buhay. Kaya nga po sa nangyari po sa buhay po ni Joseph, hindi siya na-discourage. Kundi nagpatuloy po siya dahil alam niya na yun ay bahagi ng proseso sa kanya ng ating Panginoon. Sa Genesis pa lang, meron nang sinabi sa kanya ang ating Panginoon. Joseph was a successful man. Ang ginamit po dito is was. Ibig sabihin, nangyari na. Kaya yun yung pinanghahawakan ni Joseph sa kanyang buhay. Na siya ay magiging matagumpay. Kaya sa kabila ng proseso, mahirap na proseso ng Panginoon sa kanyang buhay, nanatili po siyang tapat. Dahil pinanghawakan niya yung sinabi ng ating Panginoon, Joseph was a successful man. Na siya ay magtatagumpay. Tayo din. Masasabi mo rin na Bella was a successful woman of God. Kaya yun yung panghahawakan mo. Kasi ang lagi po natin titingnan ay hindi yung way po natin ngayon. Titingnan po natin lagi yung finish line po natin. Ano ba yung finish na gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang tumigil sa kalagitnaan ng proseso ng Panginoon sa buhay mo? Pag tumigil ka, back to zero. Pero pag magpatuloy ka, nandoon ang Panginoon. Nang sabi nga sa Hebreo na yung mga faithful God nag-cheer sa bawat isa po sa atin. Inaantay nila na yung finish po natin. Yung ending po ng paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Dahil sila nagtagumpay. Tayo rin.
kaya din po nating magtagumpay. Remain faithful in the process of God in our life. Kaya yung mga discouragement po na nararanasan po natin, spices po yan ng buhay. Di ba? Bahagi po yan ng buhay na pag hindi mo naranasan yung mga bagay na yon, hindi mo makakamit ang tagumpay ng buhay. Alam niyo po sa isang tunnel, yung tunnel pag dinadaanan madilim. Pero at the end of tunnel, there is light. Di po ba? Sa buhay po natin, ganun po sa araw-araw ng buhay po natin, may mga madilim po tayong pinagdadaanan. Pero remember, God is cheering us. Na sinasabi ng ating Panginoon, kaya mo yan anak, kasama mo ako, magpatuloy ka lang. Amen? Kaya anuman po yung situation po natin, iba-iba po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Iba-iba yung proseso na ginagawa ng ating Panginoon. Pero isa lang ang nais ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Sinasabi niya sa atin, siya yung nagpasimula sa buhay mo, siya rin ang magtatapos nito. Ibig sabihin, kasama mo siya all the way of your life. Kaya gagawin po natin magpatuloy sa paggawa ng tama kahit mahirap. Kaya sabi nga po, di ba, ni Apostol Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero at the end, ano yung sabi po niya? I can do all things through Christ who strengthens you. Hindi natin kaya sa sarili po natin, pero makakayanan po natin ito sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Kaya wag po nating hayaan na pigilan po tayo ng discouragement. Kung nakaka-encounter po tayo ng discouragement, ibig sabihin, God is working in your life. Dahil kung hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka pakikialaman ng demonyo. Kung pinapakialaman ka ng demonyo, alam mo, magpasalamat ka. Kasi alam mo sa buhay mo na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo po ba, every problem, kailangan nating magpasalamat. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpasalamat sa Lord. Kasi sa bawat pagsubok na nararanasan po natin, may kapahintulutan ang ating Panginoon. Remember, nung nag-uusap po si Satanas at ang ating Panginoon patungkol sa buhay ni Job, may tiwala ang Panginoon kay Job. Kaya hinayaan niya na subukin siya ni Satanas. Kaya sa atin, kung may mga pagsubok po tayo, ibig sabihin, may tiwala ang Panginoon sa iyo. Alam niya na makakayanan mo. Kasi sinong nakakakilala sa atin? Ang Panginoon, na siya yung nagsimula sa ating mga buhay. Hindi nakakayaan na maranasan mo yung pagsubok na yan kung alam niya na hindi mo ito mapagtatagumpayan. Kaya sa bawat pagsubok natin, remain faithful in the process ng ating Panginoon. Last point po natin. Rest in God's completion. Ayan na. Yan po yung inaabangan ng mga estudyante. Ano po yan? Yung graduation. Diba? At bawat isa din po sa atin. Yun po yung inaasam-asam ng bawat isa sa atin. Sabi po niya sa Philippians chapter 1, 6b, will complete it until the day of Jesus Christ. Lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang buhay po ni David ay isang halimbawa. Sabi po dito, may assurance tayo, tatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan, hindi baka, kundi ito ay sigurado. Amen? May kasiguruhan. Rest in God's completion. Tayo magtiwala sa gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Letter A, sure completion. Sigurado. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang ginagawa sa atin. Kung ano yung inumpisahan niya, sigurado tatapusin ng Panginoon yon sa kanyang buhay. Katulad po ng buhay po ni David. From shepherd, naging king po siya ng Israel. Bata pa po si David nung tinawag ng ating Panginoon. Dumating yung time na gusto na ng mga Israelita na itayo na siya bilang hari. Pero alam ni David na dadating yung completion ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Dadating yung perfect time ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya hindi siya nagmadali. Kaya tinuturo po sa atin ng ating Panginoon, huwag tayong magmadali. Nasa proseso po tayo. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, maging complete, maging maganda yung finishing
ng buhay po natin. Katulad po ng ano po natin kanina, yung picture kanina, tinitingnan niya. Ano pa kaya yung mas magandang gagawin ko dito? Ano kaya yung uunahin kong aayusin? Kasi tayo po, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya dito, meron tayong kasiguruhan ng sure completion. Sigurado na kung ano yung pinasimulan ng Panginoon sa buhay natin, tatapusin niya ito. Letter B, steady progress. Hindi man mabilis, pero tuloy-tuloy. Meron itong unti-unting pagbabago. Kaya nga sabi po dito, God is changing us from glory to glory. Araw-araw, binabago po tayo ng ating Panginoon. And letter C, secure future. Meron tayong siguradong hinaharap sa ating Panginoon. Ang future mo ay nasa kamay ng Diyos, hindi ka mawawala sa kanyang plano. Kaya nga sa buhay po ni King David, di po ba? From shepherd at siya po ay naging king. Hindi rin po madali ang naging buhay po ni David. Pero naging ano po siya, naging faithful po siya sa proseso ng ating Panginoon. Remember, God started it. Rely on His word. Remain faithful and rest in His completion. Magkaroon tayo ng kumpiyansa sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung ano man po yung nararanasan po natin, minsan paulit-ulit, sabi ko nga po sa inyo, mag-renew lang po tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot sa future. Hawak tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa ating pong conclusion, remember, God started it. Rely on His word. Remain faithful, rest in His completion. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Nasa proseso pa ang bawat isa po sa atin. Kung pakiramdam mo, mabagal ang progreso mo, okay lang. Huwag kang mainip. Ang Diyos na, hindi naiinip, ikaw pa. Di po ba? Kung pakiramdam mo, hindi ka nagbabago. Araw-araw na lang, ganito ako. Kailangan mo ng intentional decision. Kailangan ko talagang iwanan ito. Lord, tulungan mo ako. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Kung pakiramdam mo, hindi pa tapos ang istorya mo, tama ka. Hindi pa nga talaga tapos ang istorya ng bawat isa sa atin. Alam niyo po yung bata, mga bata, pagka grade 1, hindi po yan pinapagamit agad ng ballpen. Ano yung ginagamit po ng mga grade 1? Lapis. Bakit lapis? Ayun. Ang lapis pwedeng burahin. Di po ba? Ganon ang buhay natin. Amen? Pag nagkamali ka, isipin mo, lapis yung hawak mo, i-erase mo agad. Lord, in-erase ko na. Diba? Anong ibig sabihin? Magre-write tayo na magre-write hanggang sa ma-perfect natin ang gusto ng ating Panginoon. Kung pakiramdam mo, hindi ka patapos, tama. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa iyo. Hinuhubog tayo ng Diyos. Binabago tayo ng Diyos. Inaayos tayo ng Diyos. At darating ang araw, makikita mo kung bakit ka dumaan sa lahat ng ito. Di po ba? Sa bawat tagumpay po natin, balikan po natin. Pag tayo po ay nawawalan ng pag-asa, nangihina, nadidiscourage, balikan natin kung paano tayo pinagtagumpay ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos na nagsimula, siya rin ang magtatapos nito. Ang mensahe po ng Philippians 1 verse 6, pinapaalala po natin para sa atin, hindi ka iiwan ng Diyos sa gitna ng proseso. Hindi ka niya pababayaan sa iyong pagbabago at hindi niya titigilan ang kanyang gawa sa iyo hanggang ito'y matinggan. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo sa mga oras na to. At ihanda rin po natin ang ating mga sarili para sa ating banal na hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay hindi pa tapos, Lord God. Ikaw ang nagpasimula, Panginoon, ng aming mga buhay, Lord God, ng aming buhay pananampalataya, Lord. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Araw-araw, Panginoon, palakasin mo kami, Lord God.
Kami, Panginoon, ay nagre-rely lamang sa iyong mayamang biyaya, O Lord God, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kailanman, O Lord, ay hindi nagmamalit, Lord. We are here, Panginoon, ready, Panginoon, O Lord God, na ikaw, Panginoon, ang tunay na magproseso ng aming mga buhay. At Ama, sa aming gagawin, Panginoon, sa banal na hapunan, O Lord God, linisin mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, O Lord God, upang kami, Panginoon, ay maging natanggap-tanggap, O Lord, natatanggap, Panginoon, ng iyong katawan at dugo, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Inanya na po si Ate Lalo. Kasi Ate Lalo na lang. Pag-distribute po natin ang mga elemento. Habang i-distribute po ang ating mga elemento, kahit ko lamang po, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Ang habag ng Panginoon ay isang daigdig na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalito. Isang pag-alala ng magandang loob sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang habag ng Panginoon ay isang gawaing kinag-isa, hindi pagbahabahagi ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang hindi nararapat, ito po yung babala niya, ang hindi nararapat sa pakikibahagi sa habag ng Panginoon. Maring ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi nito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom ng elemento ay isang kasalanan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating mga sarili upang matiyak natin ng buong kamalayan na tayo ay karapat-dapat sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Cristo. Taas po natin ang ating tinapay. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong kadakilaan at pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, linarapan mo pa rin kaming mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na pinagpapatawad ang aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay na ito upang maging pagpapala rin sa bawat isa sa amin. Sapagkat ito ang itinuro at tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay tumungkot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Taas po natin ang kopa. Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob ng buhay. Ang dugo ni Jesus na nagmumos sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak mo. Ihahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Matapos maghapunan, tumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa amin sapagkat sa tuwing kakain kayo at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo.
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang lahat ng plano niya sa ating buhay. Sumayin niyo naman ang handang loob ng ating Panginoong Yesus. Sa pangalan niya, natin po pagkakaloob sa ating Panginoon. Bago po mag-offering, habang inanda po natin ang ating offering, ay kaya po muna natin yung mga Sunday School na mag-alay po sila ng kanilang memory verse dito sa harap. Opo po muna tayo. Ihanda niyo po yung ating offering. Maraming points yan. Pag mag-memory verse. One, two, three, go. Mateo 5:44. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga kamuusin sa inyo. Nag-memorize na. Okay po, tayo pong lahat ay tumayo. Hawakan po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon at ialay po natin ito ng buong puso. Dahil ito po ang ating pagkakaloob sa Diyos, ibigay natin to sa ating Panginoon ng may katapatan, ng may pagrespeto sa Kanya. Dakilang Diyos, salamat sa buong linggo na pinagkaloob niyo po sa amin. Pinagpala niyo po kami, iningatan, binigyan ng lakas at buhay. Sa iyo po nanggaling ang lahat, ang aming lakas, ang aming hininga, at maging ang mga pagpapala sa trabaho na pinagkaloob niyo po. Kaya bilang pagtanaw, Panginoon, at pasasalamat namin sa iyo, tanda na ang aming katapatan, tanggapin mo, Lord, ang bawat kaloob na hawak po namin. O Diyos, maglugod ka nawa sa aming kaloob na ito at paguhos mo pa ang pagpapala sa amin dahil ikaw, O Lord, nakikita mo ang aming katapatan. Sa bawat trabaho po namin, Panginoon, i-bless niyo po kami. Magdaluyan kami ng iyong pagpapala at turuan mo kaming may balik sa iyo ang nararapat. Kaya, O Diyos, ang mga kaloob na ito nawa ay magamit ng patuloy sa ikalalago ng iyong gawain at matapos, O Diyos, ang iyong inumpisahan na bahay-sambahan at alam po namin, Panginoon, sa pamagitan ng biyayang ito, tatapusin mo rin, Panginoon, dahil nanggaling din ito sa iyo. Kaya, O Diyos, i-bless mo ang bawat isa, tanggapin mo ang aming kaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay lulubot at sa iyo ay masasabi kami ngayon ay hirindira ang bayan ito magagaling ulang ng pagpapayan ulang ng pagpapayan ulang ng pagpapayan sa bayan ito. Hindi nilalamihan.
Congrats. Kala ko sa isyo pumapalo kanina nakayuko ako. Okay po, tayo pong lahat tayo umuko. At tayo po ay magwakas ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. At magpasalamat po tayo sa Panginoon. Father God, we thank you, Lord. Dahil naging matagumpay ang gawain na ito. Ikaw po ang nag-bless sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa encouragement, O Lord, na maging sa buhay po namin na naumpisahan mo, hawak mo po kami, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang siya pa rin magbibigay ng katagumpayan hanggang sa matapos ang nais mong gawin sa buhay po namin. Father God, ito po, nakita mo ang bawat isang naririto. Alam mo po, Panginoon, ikaw ang nakakakilala sa kanila. Alam mo kung ano ang naumpisan mo sa kanilang spiritual na buhay. O Diyos, gabayan mo po ang bawat isa ng iyong espiritu. Na hindi lang matawag kami na Kristiyano paglinggo, o nito, Lord, sa loob at sa labas ng iglesia ito, makikita, Panginoon, na ang buhay namin ay tunay na sumusunod sa iyo at may karapatan, Panginoon, na tawagin anak ng Diyos. Kaya, Lord, sa anumang makainahan po namin, O Lord, we pray, O Lord, na ikaw pong magpalakas. Sa anumang po pangailangan namin, dalangin namin na magkaloob mo po ito. Dahil sa iyo nanggagaling ang lahat, ngayon pa lang, Panginoon. We claim the victory. We claim that you have answered our prayer, Panginoon. Mga pangangailangan po namin spiritual, financial, at maging sa relationship na katagumpayan, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. Kupugin mo po kami lagi, Panginoon. Tapusin mo ang buhay na naumpisahan namin. Mawala na po ang naumpisahan namin. Bagkus, O Diyos, ang mamayani sa amin ay kung ano yung naumpisahan mo. Father God, more of you, less of us. Itaas po natin ang ating mga kamay sa harapan ng Diyos. Lord, tinataas namin ang ating mga kamay sa iyong harapan. Inialay namin ang iyong buhay. Ang pagtaas namin, tanda ng aming pagsukong, Panginoon, na Lord, hindi namin kaya kung wala ka. Kaya tanggapin mo po ang kaloob na buhay na ito, ang aming sarili, ang aming posisyon. Baguhin mo ang aming puso't isipan. Baguhin mo po ang aming pananalita. Baguhin mo, Panginoon, ang aming nakagawian. Kaya salamat po ng marami. Ang pagpapala mo ang sumasa amin. Ang pag-ibig ng aming Panginoong Yesus ay maranasan namin at may paranas din namin sa iba. At ang pagsama ng iyong Santong Espiritu ang siya naming hangarin sa araw-araw. Tanggapin namin ang iyong basbas. Tanggapin namin ang iyong kaloob. Tanggapin namin ang pagpapala ng buong sambahayan at ng iglesia nito. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samod dalangin. Sa pangalan ni Jesus, and we claim the victory. In the name of Jesus, and everybody shout, Amen! 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 Tapos na po ang gawain. Wala pong alis. Dahil mayroon pa pong part 2 yung ating programa. Ito po ay swimming. Ay, swimming. Announcement po pala, yung mga kabataan sa Biyernes, June 12, meron po kayong youth revival. Ayun po, magpalista na po kay Pastor Adela upang sa gayon may handa po yung sasakyan. Kung sino po, kanino po? Palista po kayo kay Ate Lai, yung mga sasama po sa Friday. Yan, sa ating youth revival. Holiday po yun. Walang pasok ang mga estudyante. Yun, meron po tayong blessing. Pray mo muna. Sige po, pag-pray muna po natin